6:17. Yes. At ang ating oras Alas 11:03 ng umaga. Tony Ferdy, Mr. Sexapil, Pogi na Macho Bangato, Pasyo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Juvie de Guzman. Yan, ipagpaumahin niyo po na wala po ako kahapon sapagkat I paid my last respects to a fallen friend. Of course, alam niyo na kung sino yun. Opo. Si Boss Edgar Cabangon. Kasi ihahatid na po siya. Hinatid na po siya kahapon. Sa huling hantungan. Sa kanyang huling hantungan. So medyo nakakalungkot. Pero ganun po. Pero ang iniisip ko na lang, masayahing tao si Boss Edgar. He Opo. would not want us na Maging malungkot. Yes, that's Anyway, Boss Edgar, for everything that you have done, not only for me, not only for us here sa Aliw Broadcasting, kundi sa sambayan ng Pilipino, sapagkat hindi lang po alam ng maraming tao ang paglilingkod ni Boss Edgar at ng buong Cabangon Chua family sa sambayan ng Pilipino. Yes. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nagkakawang gawa, sabi sa Biblia, wag mo nang i-anunsyo. Opo. Sapagkat pag inanunsyo mo, yun na yung reward. Opo. Pero pag ang nakakaalaman nakakaalam lamang ay ikaw at ang iyong Diyos, ang Ama, ay nasa langit po ang iyong gantimpala. And not only that, you'll never be forgotten. Yes. So, Boss Edgar, pahinga po kayo. We will continue your advocacy. Ayan, at yung sasagot inyong, yan sa'yo, sir. Yes, oo. Kasi naman hindi pa yung Sasagot mga korap ang kinuha Oo, yung pang mabubuting mga tao. Oo nga. Anyway, alam nyo dito sa Pilipinas, speaking of mabubuti, hindi mabubuting mga tao, alam nyo, nagkakaroon na yata ng kultura. Alam nyo talagang yung example ng nasa pinaka-tuktok ng liderato ng pamahalaan ay bumababa po yun sa ibang mga opisyal. Yes. Katulad nitong isang pangyayari, nagulat ako, yung kaibigan natin na journalist din, Opo. entertainment journalist na si Arniel Serrato. Nagreklamo siya kasi siya ay taga Muntinlupa at walang tubig ang kanilang lugar. At actually sa ngayon ay 5 araw na pang 5 araw na ngayon walang tubig. Walang tubig. As in, parang nasa disyerto sila. Wow. Kahit tubig, kahit too small, wala. So, nag-post siya sa social media. Tinag niya si Mayor Biazon. Sabi niya, bakit naman walang tubig? Siyempre, galit siya. Yung pangkaraniwang tao po to, hindi naman po ito yung ito yung rant niya. At alam nyo, kahit galit ng mamamayan, minsan may tinatawag na righteous indignation Yung may dahilan kung ba't nagagalit. Lalo na, alam nyo, lalo na yung mga pangkaraniwang tao na umaasa lamang sa gobyerno na magbigay ng basic service, nagalit siyempre. Sabi niya, ayaw pala magpatag ng mayor ng Munti na si Rufy Biazon. Inutil pakitanong ba't ang Ayala Alabang never nawala ng tubig. May sinabi pa siyang word na medyo maanghang. Anong ginagawa mo, papogi everyday? Pahatid-hatid ng maintenance, mas importante, mayor, magserbisyo ka. Siyempre, galit yung tao. Tama. Sumagot yung mayor. In fairness kay Mayor Biazon, kilala ko naman yan, hindi naman ganyan ang ugali niyan Opo. Di nagpaliwanag, pero ang hindi maganda rito, yung huli. Okay na sana nagpaliwanag siya, etc. Sabi dito, pero para maging maayos ang usapan, dapat maayos ang pananalita. Sa aking palagay, medyo bastos ka makipag-usap. Kaya huwag kang magugulat kung sakali ikaw ay i-block ko. Wala akong panahon sa bastos, walang modo at walang kwentang kausap. Okay, oo. Sabihin mo nang maanghang yung mga binitawan na salita. These are ordinary people. They're frustrated. In fairness nga kay Mayor, I don't think siya to. Patagay ko mga staff lang niya ito. Oo, tao niya yun. Kung tao kayo ni Mayor, you're doing him a great disservice
pagka ganito kayo makipag-usap sa mga constituents nyo, huwag niyong isipin na porket walang kalaban si Mayor nung last time, walang matinding kalaban, pwede nyo nang bastos-bastusin Opo. ang mga constituents. Yan. Kung tao man to ni Mayor, mangangamote po si Mayor kung ganito ugali nyo. Sabihin nyo ng medyo malakas ang dating. Opo. Kayo man, mawalan kayo ng tubig sa bahay ng 5 araw. Hindi ba maaaburido kayo, iinit ang ulo nyo? Kung mukhang amoy balbakwa ka na So, dahil ibig hindi sabihin, attorney, walang notice ba yan? wala siguro kasi nagre-reklamo. Kung may notice man, meron ba namang notice, at least may option ka. meron ba naman lugar na nawawalan ng tubig ng 5 araw, di ba? Opo. Basic service yan. Tubig, kuryente, di ba? O seguridad. Kung nanunumbat man yung tao out of frustration, sa halip na maibsan yung galit ng tao, yung frustration niya sa lack of public service at sabihin, pasensya na po, Opo. sa lalong madaling panahon, susubukan namin magkaroon ng tubig. Opo. Ano sinasabi? Bastos ka bablak ka namin. Paano mo malalaman kung lahat ng galit sa gobyerno ay ibablock mo, paano mo maririnig ang tinig ng bayan, di ba? Huwag tayong balat sibuyas. And if yung gumawa nito, I don't think si Mayor to, sana nga hindi si Mayor ito. Hindi yan si Mayor. Palagay ko naman, Matitino ang mga yung mga mayor tao, natin, lalo na si Biasong, kilala ko ito Opo, mild-mannered opo. ito, di naman ganito magsalita ito Opo. Oo, Yan ba wag yung po anak? ganyan. Yan ba yung anak? Yes, kilala ko rin to, kilala Yes, ko yung yes. tatay. Opo. Yung tatay nito talagang May tigasin. magpakain nyo ng lunch. Oo, yung tatay tigasin, niya. Huwag Mabait. pong ganun. Oo. Parang pangit po sa ating mga mamamayan. At Oo. sana, Tama na. balaman ni Mayor to at sabihan niyo yung mga tao niya, huwag kayong ganyan makipag-usap sa constituents. Nangyari na yan, di ba, doon sa Middle East, yung isang consul na tinaboy yung mga tao. Opo. Huwag po tayong kayo nakakahawa kasi yan ang problema dito sa administrasyon na to. Dahil arugante ang tagapagsalita, ang mga kawani, Tama. di ba? Oo. Nagiging arugante lahat. Ito pa isa. Nadadamay tuloy yung hindi. Ito ay maggagawa tayo ng formal na liham Opo. kay Colonel Talento ng Makati Police. Yung anak ko nung Sabado, anak ko abogado Opo. Naglalakad sila doon sa may Makati kasama yung mga kaibigan na nagbi-video sila. Siyempre, mga bata Oh. 27 years old. May lumapit sa kanyang mga armado. Bawal daw mag-video roon at ide-detain daw sila. Sabi niya, bakit bawal mag-video? Nasa public place Oo nga. kami. Meron daw synagogue doon. Alam mo yung synagogue, di ba? Yung Jewish place of worship Yes, na pinabantayan kasi nga sa tensyon sa Middle East. Kasi baka yung mga Hudyo roon ay hindi, yung baka maging victim of attack. Okay. Oo, yung religious hatred. Opo. Alam niyo, nakapunta na ako sa synagogue na yon kasi ang best friend ko, Ayun pala yun. ang best friend ko nung law school, si Glenn Robert Fox, ay Jewish. Sinasama niya ako roon. Oo. Sana sinabing Oo, ng pinagsabihan maayos. na lang. Excuse me po, bawal po rito sana. Bakit po bawal? Kasi may synagogue. Hindi naman yung synagogue ang binividyohan nila. Bako sabi, ide-detain ka namin. Bakit nananakot kayo ng ganun? Mukha bang terorista yung mga tao? Hindi siya nagpakilala? Nagpakilala na nga siya, abogado ako. Bago nung tinatanong niyo, anong pangalan niyo, ay ibigay. Kaya't kami ay liliham, Colonel Talento, sabihin niyo naman yung mga tao niyo, ha? Oo. Ang pulis po ay hindi nandito para maghari. Tama. Kung talaga namang may reason na iprotektahan yung synagogue, hindi naman sa paraan na para namang mga panahon ng hapon tayo Parang mga lugi Pilipino, yung mga mga pulis, kapwa Pilipino nyo yung kausap, nagpakilala ng abogado, May pananakot hindi ko pa. sinasabing special treatment nyo, pero obvious naman na wala namang ginagawang hindi naman yung mga galing sa isang grupo na maaring maging threat o Opo. banta sa seguridad ng synagogue. Hindi nga nila alam synagogue yun Oo. Meron lang mga tao armado, binabantayan. Bakit naman parang arogante ang dating? Di ba? Ay, marami yan, Ganyan Tony. yung mga tao. Ito si Ate V, isa pa. Nakikisa yan. kayo dun sa Women's Month. Ako natatawa yan sa Women's Month mga tao, women's rights lang, puro ipokrito. Pag Women's Month lang, Bago si Ate V, banat pa naman. Yung pagbabastos daw kay Ann Curtis. Yung pambabastos ng asawa mo nung kinuha yung PhilHealth funds. Na yung mga
kababaihan na buntis, hindi makapag-check up, hindi mabigyan ng gamot, kababaihan na merong sakit, hindi makapagpagamot, hindi makabastusan din sa kababaihan yon. Hindi lang Women's Month po nating galangin ang karapatan. Hindi lang ng women, lahat may karapatan. All day. Walang special preference sa isang demokrasya. Class legislation ang tawag doon. Huwag kayong Women's Month, mga ipokrito kayo. Lagi, igalang nyo. Kung talagang gusto nyo makipaglaban sa pambabasto sa babae, yung mga NPA na nanre-rape ng babae. I-call out nyo kahit hindi Women's Month. Kahit Abril, Mayo, kahit Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Pero yung topic ko sa Filipino Mirror, Women's Month din. Pero ang ang kinuha kong personality si Margaret Thatcher. During those days kasi, ang pagkababae niya ay umaangat dahil siya yung kauna-unahang minister ng UK. At saka, babae siya, matigas siya, hindi siya nana. Yes, Hindi yes. siya snowflake. Matigas. Na konting komento lang, nasasakta na. Hindi Alam po. mo, ang favorite poem ni Margaret Thatcher, na yes. paborito ko rin. Opo. Kasi sabi sa kanya, bakit ganyan? Ang dami mo ng kalaban. Opo. Sabi niya, i-recite niya itong poem na to. Pakinggan ninyo. You have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. Opo. He who has mingled in the fray of duty that the brave endure must have made foes. If you have none, poor is the work that you have done. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing. You've hit no traitor on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. Opo. You have not turned the wrong to right. You've been a coward in the fight. So, wala kang kalaban, wala kang ginagawa. Pagka ikaw ay nakikipaglaban, syempre, alam ka naman, paglaban ka mag-isa, ay magkakaroon ka talaga ng kalaban. Kaya yung mga ginagawa nyo, bash lang kayo, wala akong pakialam sa inyo, sanay na po ako. Binabash nyo ako, nag-umpisa kayong bashing ng marami nung pinagtanggol ko si GMA at saka si FG. Ano nangyari? Di ba absuelto? Di ba absuelto? Bash kayo ng bash, ulalo kayo. Pero eto po, isang hindi ulalo, maayos po ito. Si Patrol 38, Jen Jalimbel. Patrol! Yeah! Take it away. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa National Capital Region na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang unang araw ng payout sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na agad na matulungan ang mga tricycle driver na nahihirapan sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa Middle East. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong sektor ng transportasyon. Mag-iikot din sa Secretary Gatchalian sa iba pang payout site sa Metro Manila upang personal na mabantayan ang distribusyon ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports! Yeah! Nagbabalik ang Yes Yoto Pasyo. Thank you, Patrol 38. Madam Jen, Patrol, yeah. Isa pa, yeah. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Thank you very much kay Secretary Rex Gatchalian. Yan, maayos yan. At alam nyo, tama naman yung may ayuda. Opo. Pero lahat ng ayuda, not only this yung ayuda ng DSWD, any kind of subsidy ay short term lang yan. Kailangan structurally ayusin mo. Halimbawa, yung sinatabi kong benchmarking, di ba? Na pagkat tumaas ang presyo ng diesel o gasolina, petroleum products, automatically magkakaroon ng fair hike by law. Hindi na naghihintay ng hearing.
At I know also for a fact, sinasabi sa akin ng mga kaibigan natin, marami naman tayong kaibigan sa gobyerno, yung mga karir, nahirap din daw sila magbigay ng subsidy. Bakit? Ninakaw na kasi. Aray ko. Oo, walang biro. Ninakaw na Kawawa kasi naman hindi na lang tayo. ngayon alam kung saan maghahagilap ng kwarta. Oh. Eh, yung mga sobra-sobra, ano naman sila, mag-volunteer na ibigay yung kanilang sobra. Pwede naman, pero ang gobyerno ang dapat nag-aayos yan. Structurally, hindi yung band-aid na, oy, bigyan natin ng tigli 5,000 yan. Hindi pwede yun. Kailangan yung batas na benchmarking na. Yun na. Kasi sa tax din kinukuha yan eh. Opo. O sa gitna ng paghihirap, anong ginagawa ng mga etyoserang frog na mga analyst, pati si GMA, kinakabit dun sa 18 Marines. Grabe, O, no? ano namang kinalaman ni GMA doon? Anong mapapala ni GMA na maglabas ng 18 Marines? Ang hirap sa kanila, nililihis niyo yung usapan sa 18 Marines, katulad niyan, katawat-tawat talaga tong gobyernong to. Sabi namang 18 Marines, willing daw silang mag-testify before the Blue Ribbon. Tinatawag pa ni Ping. Hindi. Bakit? Dahil papuntang Malacanang ang narrative ng mga 18 Marines. So, umpisa pa lang sinasabi na hindi credible. At ang nagpatawag yung NBI bago naghahanap ng butas. Ayun. Oh, hindi po talaga ganyan, ha? Kasi sinasabi nila tama do yung proseso, kailan naging tama na yung whistleblower, 'di ba? Ang inyong ganyan ba ginawa niyo kay Madriaga no nag-testify against Sara? Oh. Ganyan ba yung ginawa niyo sa mga testigo kay Tevez? Hindi. O ganyan ba yung ginawa niyo kay Patigongan? Patigongan ba yun? Ano ba yun? Yung witness kay Atong Ang? Opo. Eh hindi pa nga nagkakaroon ng sworn statement yun. Pinaniwalaan nyo na kung ano nang pinagsasabi nyo kay Atong Ang eh. Oh. Bakit double standard? Di ba? O katulad niya si Ping. Di ba may pumunta roong Yusek? Nakatago yung mukha niya. Sabi niya, hindi pwede yan. Pinalis niya. Paalisin nyo. Pero yung testigo niyang dalawa, Ay, yung niya dalawang paalis. babae, nakamaskara, hindi niya pinaalis. Ganyan ka double standard ang mga tuta ng pamahalaang ito. Mabigat. Ang hirap kasi dyan sa analyst, kahit sino na lang kolokoy, hey Derian, si Llamas, basta may bibig, analyst na. Kaya ang nangyayari, yung analyst nila with emphasis on the anal. Labas sa puwet. Galing sa puwet yung pinagsasabi. O eto pa, ang hindi inaasikaso, yung political dynasty law. Nababaon na yata sa limot, ha? Eh, sinabi po ng isang survey kamakailan na ang karamihan ng mga Pilipino ay pabor sa anti-dynasty bill kasi sawan-sawa na po sila sa dynasty. Okay. O katulad sa Antipolo, eto natatawa ako sa mga tao, ano? Opo. Galit. Dapat ang magalit kayo ay yung baleta. O, hindi ko naman sinasabing totoo pero may alegasyon. May alegasyon na tumanggap ng maleta ang nasirang Congressman Acop. Bago tuwan-tuwa sila, natalo daw yung si Red Llaga sa Antipolo dahil daw inendorso ko. Inendorso ko si Red Llaga dahil wala pong bahid ng skandalo. Eh, paano hindi matatalo? Eh, kung totoo yung maleta, eh, di maraming pangampanya. Di ba? O, dynasty na yun eh. Kala ko maayos sa dynasty. Kala ko gusto nyo good governance. Bago tuwan-tuwa kayo, nanalo yung taong hindi dynasty. Walang bahid ng alegasyon ng korupsyon. Tuwan-tuwa pa kayo. Dahil lang sa galit nyo sa akin, eh, pasensya kayo sa Antipolo kung hanggang ngayon, alam nyo, tagal-tagal na ng mga akop sa 2nd District ng Antipolo. Opo. Hanggang ngayon, wala pa rin district hospital doon. Nakikidayo pa sila sa ibang munisipyo Yun ang malaking para problema. magpa-hospital. Oh, Totoo bago, po yun. tuwan-tuwa kayo, natalo si Red Llaga, eh, you get the government you deserve. Ganyan lang talaga yan. Oo. Kita mo naman, oh. Napakarami. 64% ng sumagot sa survey tungkol sa political dynasty ay pakayag sa Ayun panukalang pala. batas at na maging batas na nagbabawal sa mga dynasty. Ngayon baka sinasabi nyo, dynasty ka ng dynasty kasi pro Duterte ka. Hindi ba may dynasty rin ng mga Duterte? Nandiyan si Polong, nandiyan si Baste, nandiyan si Sara. Di ba apektado po lahat? Hindi po Duterte ito, hindi Marcos, hindi Lenny, hindi po maganda ang dynasty para sa isang bansa. At yan ay recognized ng ating konstitusyon. Kaya nga sinabi,
political dynasty ay bawal, ay masama sa batas. Ngunit, iniwan na o ipinaubaya na sa lehislatura kung ano ang definisyon ng political dynasty. Ang problema, 1987 pa yon, hanggang ngayon, since puro dynasty nga, ayaw nilang gumawa ng batas. Ngayon, meron na. Ang inatupag naman kung ano-ano. Kay 18 Marines, kay impeachment ni Sara, yun ang pinag-aatupagan nila ng pansin. Paano uunlad ang ating bayan? Kung yung mas importanteng legislation, yung anti-dynasty bill, pinababayaan nyo dahil sa politika. Puro politika. Ang tinitira nyo, si Suntay. Nakabuti ba sa bayan? Yung ginagagawa nyo kay Suntay. Pakan nyo ako. Wala naman akong sinasabi. Sinabi ko lang, kung ayaw mong pagnasahan, huwag ka mag-post ng yung mga sexy pictures. Common sense. Hipokrito kasi kayo eh. Lahat ng kayo hipokrituhan nasa sa inyo. Kaya wala nga senso itong ating bansa. Nakakahiya na nga tayo, Diba? attorney. Magha-150 na daw yung gas. Tatalakayin natin yan sa ating pagbabalik. Opo. Ano pang inintindi nyo? 18 Marines na nagtuturo ng korupsyon. Ann Curtis pa rin. Anong ginagawa ng Gabriela? Ann Curtis pa rin. Bumaba ang presyo ng gasolina nung nagdadaldal kayong BS nyong misogyny chuchu. Wala kabote kayo. Hipokrito kayo. At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yoto Pasyo. Pagkatapos sa mga commercial information, advertise, matalastas, paalalahan na po ay just in news, flash breaking news, at just in at kung ano na mga tsurma nating oras. Alas 11:25 ng Umaga! Sakto! 1, 2, 3! Yeah! Yes! Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Bagong guide ng provisional fare hike ng mga pampublikong transportasyon inilabas na ng LTFRB. Para sa detalye, narito si Patrol 38, Jen Patrolya. Inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bagong provisional fare adjustments sa ilang uri ng pampublikong transportasyon sa bansa. Batay sa inisyo na fare adjustment ng ahensya, bukod sa naunang taas pasahe sa traditional jeepney na 1 peso sa base fare at modern jeepney na 2 pesos, itinaas na rin sa 20 centavos ang succeeding rate kada kilometro. Nangangahulugan ito na ang succeeding rate ng traditional jeepney ay mula 1 peso and 80 centavos ay magiging 2 pesos, habang sa modern jeepney ay mula 2 pesos and 20 centavos ay magiging 2 pesos and 40 centavos. Sa city bus, tumaas ng 2 pesos ang base fare ng non-aircon bus mula 13 pesos, magiging 15 pesos. Samantalang aircon bus ay nadagdagan ng 3 pesos mula sa 15 pesos ay magiging 18 pesos na. Para sa airport taxi mula 75 pesos ay nadagdagan ito ng 40 pesos. Samantalang sa TNBS ay nadagdagan ng 20 pesos at may pick-up fare na 15 pesos. Sa point-to-point buses naman, may 15% na pagtaas sa umiiral na pamasahe sa mga ruta. Wala pa rin nakatakdang taas pasahe sa regular taxi, UV Express at motorcycle taxi dahil patuloy pang pinag-aaralan ang mga petisyon na inihain sa LTFRB. Sinabi naman ni Vigor Mendoza II, chairman ng LTFRB, nang naging batayan sa bagong taas pasahe ay ang mga petisyon noong 2023 nang umabot sa mahigit 80 pesos ang presyo ng petrolyo. Pero nilinaw niya na posibleng maglabas ang ahensya ng provisional fare reduction kapag bumuti na ang sitwasyon sa presyo ng langis tulad ng ginawa noong 2018. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Resolusyon para sa 50% discount sa toll fee isinusulong ng isang mambabatas. Para sa detalye, narito si Patrol 30, Jelly Mendez. Inihain sa Kamara ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano
ang House Resolution 879 para hilingin ang 50% discount sa toll fee sa mga pangunahing expressway sa bansa. Batay sa resolusyon, hinihimok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng state of imminent disaster dahil sa epekto ng krisis sa Middle East at mag-issue ng Executive Order o EO para atasan ng Toll Regulatory Board o TRB na i-convene ang toll operators at concessionaires. Ito'y para sa pansamantalang bawas sa paniningil sa toll para sa lahat ng mga sasakyan sa limitadong panahon. Ayon kay Valeriano, malaking tulong sa ating mga kababayan kung may 50% discount hanggang December 2026 o hanggat mataas ang presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nabatid na tumaas na naman ngayong araw ang presyo ng produktong petrolyo at kahit sa toll fee man lamang ay mabawasan ang gastos ng publiko. Ipinunto ni Valeriano na hindi lamang ang mga pribadong motorista ang makikinabang sa bawas toll fee, kundi maging ang buong sektor ng transportasyon, lalo na ang mga naghahatid na mga kargamento at mga produkto. Paalala ng kongresista, kapag mataas ang halaga ng langis, gayon din ang singil sa toll, ang end users ang nagiging dehado dahil sisipa na naman ang presyo ng mga bilihin. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga senador, hinimok na suportahan ang pag-aproba sa panukalang batas na titiyak na wala ng Pilipinong maiiwan sa distribusyon ng ayuda. Para sa detalye, narito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Wala ng Pilipinong may iwan sa pagbibigay ng tulong lalo na kung nasa gitna ng matinding pagsubok kapag naaprubahan at naging batas ang panukala na naglalayong i-institutionalize ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Itinihag ni Senator Erwin Tulfo kaya nanawagan ito sa mga kapwa senador ng suporta para sa pag-aproba ng nabanggit na panukalang batas. Sa kanyang sponsorship speech, binigyan diin ni Tulfo na ang panukala ay prioridad sa ilalim ng LEDAC. Ang mga individual at mga pamilya na nakaranas ng krisis ay maaari makatanggap ng tulong gaya ng financial assistance sa mga agarang pangailangan tulad ng funeral assistance, transportation assistance, medical assistance, educational assistance at iba pang ayuda. Kasama rin dito ang material assistance, psychosocial support at referral services. Para hindi maabuso, mayroong provision din sa panukala na nagbabawal sa lahat ng mga elected official, political party o kandidato na makialam o mang-impluensya sa pamahagi ng tulong at gagamitin sa pansariling interesa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yeah, parang babalik ang yes, tumasok sa oras na Alas 12:35 ng umaga, Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio at Miss Juby de Guzman. At narito na po tayo sa ating paboritong bahagi. Teka muna, naalala ko to dito eh. Bakit noong si Jim Paredes kung ano-anong ginawa on video? Walang nag-react. Walang nag-react. Hipokrito talaga kayo kasi kakampi nyo di ba? Walang men's month. Wala. Meron, every month may mens, di ba? Yung mga Men's babae. Baka sabihin nyo, bastos na naman. Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Masyado kayong snowflake para kayong mga nana. Sabi nga ng mga batanggay nyo, para kang nana. Nana. Ano yan? Yung nana. Yung naknak, di ba? Para kang nana, ang malambot. Madaling masaktan. Pasok kayo sa politiko bago sensitive naman pala kayo. Para kayong tinggel. Yung tinggel, yung kinikilabutan, di ba? Nagtitinggel. Di ba? Sabihin nyo naman, bastos na naman ako. Pagagalitan na naman. Bahala sila sa buhay nila. Anyway, nakikinig tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato!
Well, regular to, attorney, si Jordan Jubilado, chairman ng Samahang Yes. Agila OFW International. yes, oo, Nasa yes, sir. Singapore po siya. Hi po! Ay, Kumusta kung kayong pwede- lahat ng mga agila dyan sa Sa Singapore? Singapore. At syempre, hindi daw komot siya ay taga Singapore. Ilocos. Ay, ano rin siya. Ibig sabihin alam nyo minsan, Marami akong kilala na dismayado na. nakakalungkot Oo. talaga. Oh, alam nyo, ganyan talaga ang buhay. Kapag ikaw, ba't gano'n ang pag sinabing nasa taga Pangasinan, Ilocano, Kuripot? Hindi kasi nga, Laging hindi, ganon. may generalization. Laging ganon. Oo, may generalization. Ay, ganon. Oo, pag sinabing Batanggenyo, matapang, di ba? Oh. Kapitenyo, basagulero. Ah, ganon. Oo, di ba? Pag Bisaya, sabi gano'n, Bisaya, ano? Oo. Waray-waray Wala, matapang, di ba? Waray, hindi Waray natatakot, bugas. di ba? Oo. Ayun. Oh, pag Gabriela, OA, di ba? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi, mabait yan si Congresswoman Ilago. Ano lang siguro. Oh, kung nagkaroon mabait lang siya, siguro di ng- protektahan niya yung mga nire-rape ng NPA. Wala sila salita. Yan, si Teddy Casino. Never nag-condemn na yan ng violence na pumapatay sa ating mga pulis. Dahil walang police month o dahil walang soldiers month. Pero mo, Ayun may lang. bantayog sila sa mga pinatay Opo. na mga nagtitinda ng droga. Wala silang bantayog para sa SAF 44 na namatay para sa bayan. Yung mga sundalong pinatay ng NPA, nasa ng bantayog noon? Ipokrito kayo eh. Oo. Aray ko. Sige, Okay. tuloy. Pagbate, inapaabot natin kay Kariki. Yan, Kariki. Long time no hear Hi, from Kariki. you. Ayan. Cherry Sarmiento Ballega, ang misis ni ano po? Ni Kariki. Judge Ballega. Oo, di ba? Okay. Bati natin sa Kariki. Huwag na natin lagyan ng echo. Hindi maganda, hindi maganda. Oh. Okay, Eric Valdecantos, Aqua Rider. Hi, mabuhay po kayo. Casunuevo Marjorie. Attorney Erwin Bautista ng US. Yung sa immigrant lawyer po. Oo. Yan. Jun Saigo. Salamat, Sir Jun, no? Kuya, yan. Jo Salcedo, mabuhay po kayo. Ka Josie sa Salvador. Okay daw po, approve si attorney. Today or tomorrow. Yan. Ayan, attorney, ha? Sige, sige. Nakipag-date na Iset natin. tayo. Today or tomorrow na. At hindi lang po yan. Rolly Yesterday, Duran. today, and tomorrow. Di ba? Pelikula yun. Ayan. Rolly Durana, ka Michael Delara, of course, salamat po sa inyo. Ayan, si Attorney Herbacio Jeta, ang dating Jago nung panahon ni Oo. GMA. Yan Judge po yun. Advocate General's Office. Ayan. Abogado ng military po. Opo, Makakalala siya. ko ano yung Jago eh. Buti yung Jago. maliwanag. Yun ang tawag sa kanya, Jago. Hi. Yung mga ibang mga OA dyan, mga Jago naman yun. Kala ko Janga. Janga. Jacqueline Soliano. Hi, Josephine. Okay. Salamat po, Laida Malarabas, June Carlos. Mabuhay po kayo. Nilo Ojaman. Ayan. At syempre, lahat. Joey Ortiz. Yan. Bulag ka man. Okay lang yan. Ay, teka muna. Advance Oh. happy birthday sa ating kolumnista Na si? ng publiko yung Opo. ng Manila Standard na si Ay. Ichi Kabayan. Yan. Ay, happy birthday. Ichi in Kabayan. advance. Yan. Ay. Happy birthday. Bukas pa naman. Bukas pa Opo, naman. advance po. Ayan, Tita Carmen Alfad. Yan, Carmen Alfad, okay. Ay, nga pala, na tumawag sa akin yung ano po, merong importanteng sasabihin po sa inyo. Sino? Ang asawa ni dating Rod Navarro. Oo. Very Fan spe- tayo noon eh. May show doon dati si Rod Very Navarro. May special. kanta siya. Yung tuwing umaga yun eh. Umaga yun eh. Madaling araw. Ano po yung yun? tayo'y maligo. Tuwing umaga. Natatandaan yun. Sa Tayo'y kanya yan? maligo. Ah, Tuwing umaga. Oh. ganon. Ayan. At syempre, to my Filipino Mirror family, I love you all, guys. Yan, lalo na Susan Cambry. Thank you. Yes, Ayan. oo. At syempre, yung ating mga dakilang mga YouTubers Hi. dito sa Yes Yo Topacio. Nandito si Miss. Opo. Eto ka, nawala bigla. Ano ba yan? Ngek, Oh. ang anyari. Oo. Nabura. Okay na. Ayan na, sige. Rosie. Attorney, di na kami nanood ng unang hirit dahil kay Arn na yan. Sobrang yabang. Ay, walang Bakit kinalaman wala dyan, tayong ah? narinig na sinasabi nila si Arnold Clavio, manyak, nang buntis ng 17 years old. Another hypocrisy na naman yan. Di ba? Good day, attorney, always watching from Sindicato, Tambalos, Rocks Country. Ricky Oracion, labanan natin ng mga holier than thou para mga pariseyo sa Biblia, di ba? Akala mo kung sino. Oo, Yun correct. lang. Attorney Topacio, daming ipokrito, sabi ni Ap.
18U. Hi. Tesilabo, hi daw. Ay, hello po. Oo, Lintasya, naku, gawa yan ni George Garcia kaya nanalo ang akop niya. Wag natin sabihin agad yan kung wala tayong Oo. ebidensya. Ayan. Kaya lang ganyan na po, kababa ang kredibilidad ng mga institusyon natin na lahat ng resulta ay pinagdududahan na. Jason Kapispisan, hindi po anti-dynasty sinusuling nila, anti-Duterte. Kaya yung progreso, antay tayo ng antay, Antay hindi tayo. dumadating. Kulasisi, Ayan. Lenny for President daw. Yan. Oo, John Faustino. Good morning, Attorney Ferdy and Miss Juvie. Hi. Benny Cabel. Attorney, bakit Hello di nila po. masipa si Coratong sa BRT? Ba, ewan ko. May mga ibang dynamics dyan eh. Maria Lourdes Merioles from Masbate. Eto, yung biyernes natin, may mga nagko-comment pa rin hanggang ngayon. Ha? Opo. Yung team replay. Sabi ni Opo. Bebot. Anong Hi. relevance sa paggamit ng car ni Mike Defensor sa 18 Marines? Wala. Sabi ni Wilma Safe. Remulla is acting as the lawyer of the defendant. Sabi ni Inday Lee Kog, yun lang. idol talaga kita, attorney. Agapito Lansang, mabuhay ka, attorney. Sabi nito, ito, kanji eh. Good job, attorney. Ingat lang po, opo naman. Sabi Diego ni JKR Magpantay. Motor Parts, the best talaga si attorney. Yes. Yan, salamat po sa inyong suporta. Eto pa, si Emcel. Good morning, sobrang saludo po ako sa inyo sa sobrang tapang upang ipaglaban ng katotohanan. Wala naman tayong, napanood ko kayo ni Mike Defensor. Talaga naman kengko yung ginagawa ng NBI eh. Oo. Pati ba naman gusto ko daw nilang malaman ng identity ni Mike Defensor. Hindi nila alam. Ay, Si Mike Defensor yung nandun sa harap nila. Department of Energy, walang ka-energy. Ano ba yan? Leo Tenero, shout out Hi. from Doha, Qatar. Yan. Eddie Mendoza, Zayram, kapit lang mga kababayan, pati dito sa Australia, ang taas na rin ng petrol. Rolly, Pati na ang Durana. bilihin. Yan, mabigat, naapektuhan na rin sila. Si Joylyn Suarez, Hi. watching from San Pedro, Laguna, ang lugar ng ulalo na si Melvin Matibag at Congressman Ann Matibag, mag-asawa yan. Di po ako nagsabi niyan, ha? Patrick Jason Abad, mayong buntag. Pakibati po si Lolo Rudy at Lola Yoni Mendez and Abad family from Ubay, Bohol. Yes, sir. Yan. May nagpapabati dito ng birthday ng boss na hindi ko mahanap sa dami. ayun. Ang solusyon, short-term ayuda, walang long-term. Wala po, ninakaw na yung long-term. Long-term na ang kayamanan nila hanggang sa kanilang apo sa tuhod, mayaman na. Pero yung Pilipino, apo sa tuhod, lalong mahihirap yan. Ay, Rosie Roseven, salamat. Kawawa Pago naman. Atty. Topacio at Ma'am Juby de Guzman, Hi. watching from Malaysia. Rosie Roseven, pagi pala daw. Ano ba yung pagi? Salamat, pagi. Lagi ba? Baka lagi. Risa Rica Fort, daming Alan news catch-up, Bordeos. kakaunti lang oras Hi, nyo, Kuya Tony, Alan. mas maigi. Sana kung para sa'yo na lang ang buong oras mo, management po ang gumagawa niya ni Israela Pinay. JR Mabico, good morning, Attorney Pogi at Madam Juby, parang sinampang. Hi. Huwag naman, hindi naman tayo violente. Oo, at saka baka sasampalin ko si Falsis, baka madumihan lang yung mukha ko. Wag. Baka madumihan lang yung kamay ko. Oo, wag na. Oo. Attorney, gusto daw nila maging senador ka. Ano ba naman to? Ang tagal-tagal pa. Ano ba naman Politika na yan, ha? Walag na tayo munang mamulitikan. Dami-daming NFT aborete. Natututo na rin si Miss Juby ng mga jang. Emil Bautista, Hong Kong. Wow, the best talaga. Attorney Topacio, sabi ni... Ayun, ito yung sa Friday. Emmy Castro, galing nyo po. Okay. Sabi ni Elmer Adadula. Ay, nako, Pilipinas! Attorney. Oo. At siyempre po, magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Show Topacio. Ating oras Alas 11:46 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Nagbabalik ang Yes, Yes, Show Topacio sa ating oras na Alas 11:49 ng umaga. Tony Ferdy Topacio. At Juvie de Guzman. Tuloy lang po natin yung pagbati natin Yan. bilang paggalang sa mga nagtsatsaga. Si Gilda Opo. Quijano, bakit si Father Flavi walang umiimik? May ewan ko. Double standard nga, sabi ni Sheshebel. Pwede bang makahusuhan si NBI Director sa pagsasabi niyang economic reasons yung paglabas ng 18 Marines? Alam niyo, yun nga sinasabi ko, ba't iniimbestigahan mo pa? Una pa lang, hindi pa nga nakakausap eh. Sinisiraan mo na. Imbestigahan mo na. Useless eh, yung investigasyon na yan. Kaya ayaw namin makilahok yan eh. Oo. Bakit sabi ni Benito Castro, bakit hindi nagre-react si Arn pag si Sara ang nabanggit? Sabi ni Ned Drox, wala na kaming tiwala sa admin, lalo na sa Comelec attorney, watching from Oregon.
Si Ken from Dubai, Lalaine Sagun. Hindi na ako naniniwala sa media TV station, lalo na sa mga news. Watching from Cagayan de Oro City, Emily Bautista, John Polkin, mabuhay daw tayo, Juris Red, NBI. Salamat po. Ito yung 13, mga komento ng 13. NBI naghanap butas, investigation. At syempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, mga kasama, si Cathy Palamos, Ryan Ang, attorneys, Raul Lito Paraso, Roma Valdez, Rui Rondain, yan, FG Jose Miguel Arroyo, Mikey Yes. Arroyo, si Jess Arambuyutan, nakikinig po siya ngayon sa atin, ha? Si Ramil Oliveros, Doc Rani Reyes, ay nakikinig. Si Willie Keng, William Attorney Tirso, Gatchalian. wala? Attorney Tirso. Meron, Peralta. sandali lang. Relax ka lang. Masyado kang hati. Kala ko nakalimutan mo eh. Hindi, Sorry. hindi. Bago. Nawala tuloy Si William Gatchalian, si Andrew Tan. Oo, si Andrew Tan, si Louie and Nats Camboa, Richard Chuateco, Rainier Chu ay Yan. palagi pong nanonood. At syempre, yung Immortal Words of Wisdom ni Katirso Peralta ay are. At ito ay halaw sa Biblia. At ito po ang ating mababasa, mga kasama. Eto, sabi ni Katirso, ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Kawikaan 12, ang talata ay 18, sa salin na magandang balita. Oh, yeah. Yan. Ayos, ayan na. Ayun na. Nabigay ko na yung paboritong si Katirso. Eleanor Benitez, pahabol Opo. lang dito. Oo, Mary Joy Estilo watching from Hong Kong. Josephine Padua. Yun. Patiin mo daw siya. I'm Josephine Padua. Batiin mo naman ako na Hi. tiyempohan din kitang naka-live. Hi, Miss Josephine Padua. Padua. Yan. Yan. Omega Squad Timo. Pabati po sa Upsilon Aloha Beta Lukban Chapter. Yan. Okay. Attorney. Yes, oo. May grand opening ang ang Sige, sige. Payatas. Meron daw silang bagong alam mo yung Hospital on Wheels, yan. Oo. Sa March 28, invited po ang lahat kung gusto nila, 8 a.m. Ano yun? Ulitin natin para... Hospital on Wheels, ang alam po ni Doc Jim Sanchez, yan. Teka, saan yan? Payatas, Quezon City. Saan- In saan lugar? barangay. Barangay. Sa anong barangay? Barangay Payatas, Quezon City. Sa Payatas mismo. Okay. Opo. Yan po. Come one, come all. Baka gusto nila magpatanggal ng mga bukol-bukol nila, libre yun. Ganun ba? Oo, sige. Kaya yung mga bukol nila. Mga bukel. Mga bukel. Okay. Sorry. Yung mga bukol-bukol. Sa bulsa? Oo. Los-los daw. Ay, los-los daw. Yan, sabi Oo. niya. Sample Ayun ba yun? sample. Yung mga bulbul. Yung mga bulbuhol. Bulbuhol. Mga Ala, mga Tony, muscle. Oo. Pwede Bulbuhol. matanggal. Oo. Ayan. Bulbul. Lagot tayo dyan. Bilis lang ang sabi ko Oo. Pwede nyo Kamali ka patanggal ng yun. pronunciation Oo. eh. Oo. Okay. Okay, At oo. syempre, ano pa? Di ba napag-usapan na nating survey Opo. na sang-ayon ang karamihan, 64% Opo. ng mga Pilipino na magkaroon ng batas laban sa dynasty. Ayan. Oo. Oo. Meron ding survey na na nagsasabing kamote pa rin Ay. ang approval rating ni Why? Pangulong Ferdinand Marcos. Pababa ng pababa, parang Oh. piso. Hindi katulad ni Vice President Sara, pataas ng pataas, parang yeah. presyo ng gasolina. Oh, yeah. Oo, yan Yan, 45% ang ayaw, disapprove, Uy. kontra sa 36% na approve. Kwentahin mo. Labas mo yung calculator mo. 36 minus 45. Yan. Hindi. Yun talaga yung negative kasi yan eh. Okay. 45% disapproval. Okay. 36% approval. Kaya, Yan. 36 Kwenta. minus 45. Ayun na. Ano, Victor? Ala. Negative bagal nyo eh. Paano kayo pumasa ng elementary sa math? At sa kabiling banda, mga kasama. Ay, siya. Ay, nawala eh. Ayon sa survey na ginawa noong Pebrero 27 hanggang
ikalawa ng Marso, Negative 7. dati negative 3 lang eh. Ngayon, negative 7 na. 7, no? And then, di ba lucky number naman Oh, ng lucky- mga Marcos lucky ay 7? Oh. Opo, Lucky. 7. Hindi, pero ito, laki. Negative 7. Laki. Okay. Laki ng kawalan ng tiwala sa kanya. Oh my Negative God. 7. Oo. Solid naman ang pagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. 55% ibig sabihin majority. Aha. Okay. Kasi alam ng mga tao, walang kinalaman sa paghihirap ng Pilipinas ang Pangulo kasi siya pinaghihirap din nitong administrasyon na ito. Yan. Kamote. May kasamang May ulalo. kasamang ulalo. Ayan. May kasukal Yan ang pa. nangyayari sa atin. Ayan, tira kayo ng Yes. tira. Ayaw yung ayusin. Bago magagalit kayo. Bago anong solusyon nyo? Ipapadisqualify nyo yung pinakapopular para wala kayong kalaban. Style nyo, bulok. Bago ngayon, may isa pang kakengko yan, ha? Di ba? May nagsasabi. Bakit daw biglang humigpit ang seguridad sa Malacanang kahapon? O nga pinasara. Pinasara, may Ng mga mga razor barbed wire, wire, chuchu-chuchu. mga kung ano-ano. Meron daw rumors ng coup, pero diskumpiyado naman ang mga tao. Sabi nila, parang coup me daw to. Ibig sabihin, parang kidnap me. Oo, coup me. Ibig sabihin, Coup sila me. rin ang nagpapaangat ng pagpapalutang ng mga rumors na ito para ma-justify. Siguro, pag-declare ng martial law o pagka-crackdown, nakakatakot po ito ha. Oo, kasi wala naman po magkuku. Kami sa PDP, dineklara na namin, ayaw namin ng extra constitutional regime change. Ang UPI, yung United People's Initiative, ni General Pocky, sinasabi rin, wala namang gusto na magkaroon ng coup d'etat. Oo, yung may mga magkakaibigan, di ba? Na siguro, may sinasabi sila mga maggugrupo-grupo, magtotropa-tropa na gustong mag-coup. Maaring tunay na coup o kukuhan lang. Kuku, ha? Ay, O, kupal kulay. lang yan. Oo, yan nga eh. Oo. wala yun. Hindi, di ba magkakaibigan sila, mga pals sila. Oo. Sila ay mga kupals. Magkakaibigan sila sa pagpapalutang Ano ba? ng rumor ng coup. Ay, siya. Ay, huwag pinagguluhin ng bansa. Tama Ano na mo yan yan. diversionary tactic lang yan. Tingin ko sa Malacanang. Maghahintay na lang ta. Kalokohan lang yan. Naku, Diyos mio. Kung ano-anong ginagawa nyo, yung mga malalaking isda, ang nahuli nyo, mga dilis. Yung mga Tamban. pating. Pating. Yung mga balyena. Wala. Yun, wala. Tapos na hanggang end of the month na lang ang ICI. Ayan. Anong na paggastos ng daang Sayang. milyon? Sayang Kamoting pera kahoy. natin. Oo. Walay alaws. Kamoting kahoy na may ulalo. Ayan. Yan. Attorney, bawal mambuli ha. Alin? Bawal Bakit sino bang mambuli. binubuli ko? Paano yung mga... tinatamaan. paano yung mga yung mga gumagawa ng kasangkapan? Paano ba barnisan yun? Barnis. Di ba pagka barnis binubuli? Papalit. Di ba yung may ng kulay? bilog? Hindi, may bilog bago may Opo. anong tawag doon? Yung ano yung cotton, bulak sa loob, di ba? Bago nilalagay sa sa Ayan. barnis, Pero ginaganon. good news, Bully guys. yun eh. Si attorney, baka kailanganin nun ninyo. Magaling mo siyang gumawa ng CR. Bully. Ay, CR. Ano CR? Sasabi mo. Hindi. Marunong ka mag-ayos ng problema. Ay, Kahit di, mahilig CR, tayo. kayang-kaya mo. Mahilig O, tayong- diba? Oo, mas magaling yung bira mga yun. kakampink. Bakit Kasi po? di ba yung mga kandidato nila dati, 8 diretso sa Inyodoro? Oh, mas di ba? magaling sila. ba Anyway, sa notang yan Okay. ay magbigay Ayan daan na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita! Kasama si Walang iba kundi ang gwapong-gwapong Senyor Ray Ray Pacheco! Pacheco! Bagets na bagets pa! Oh, di ba? At ito na naman po si Atty. Ferdy, Mr. Sasabil Tomasio! At Miss Oh, Juvie yeah. de Guzman! Nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa Oh, Kikitil yeah. sa inyong mga kasalanan at titimo sa inyong kaisipan na huwag makikihapin! I love yeah. you. Dapat ito, titimo sa iyong kaisipan. Huwag makikihapin. OMG! Okay. Babay again. Ay, wala mo pala. 1, 2, 3. Yeah!